Operation Tulong USA. Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, sa pagkakataong ito ay ihatid po natin bahagi ng paglilingkod na pambayan ng Utusa.tv ang another presentation na Utusa.tv Rox Kelly Show. At mula sa aming studio sa Los Angeles, California, United States of America ay dadalhin ko kayo sa Vancouver, Canada. Pero bago yan, gusto ko muna patunayan sa inyo na tayo po ay nagbe-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At mula dito sa aking page ng Utusa.tv, OFW Facebook Internet TV Station page, ay papasok tayo sa loob nito mga ka-Pilipino at ikiklik ko ang www.utusa.tv at ayan, naka-live broadcast, live feed in progress. At yan, nakikita na po ninyo ang inyong lingkod. Ano ho? At mula dito sa studio ay dadalhin ko kayo sa Vancouver, Canada, na kung saan naka-base ang Utusa.tv Rox Kelly Show. Ayan. Nakikita nyo ngayon at I lost my video. What happened? Huh? Oh, okay. Just call her back. Huh? Just call her back. This is what we're going to do. Now, I lost her line, kaya babalikan natin. Nako, talaga din naman. Dahil ang gusto ng Utusa.tv mga ka-Pilipino ay gusto kong makakita ninyo ng live ang inyong ang nagda-drop. Kaya kung nagmo-monitor si Rox Kelly ay tinatawagan kong muli dahil sa nawala yung signal. Ang dahilan ko bakit ginagawa po namin ito dahil sinusubukan ko na live yung image na napapanood po ninyo mga ka-Pilipino. Ako magme-message muna rito, ano? I-message muna natin, ako ay aalis dito, at magme-message tayo sa kanya na we lost our line at kailangan na ito, tawagan natin siya, ano? Tatawagan ko rito, Rox Kelly. Ito, mas swerte si Hegi Hegi Noodle dahil naka-live tayo sa kanya kanina. Ngayon ay hindi tayo makapasok. Kausap ko na kanina si Rox Kelly. Ayan, subukan natin ulit, ha? Subukan ko ulit kung ano ang mangyayari. We are being connected now from our end, Los Angeles, California. Nagdadrop pa ngayon. Hindi lang pala Philippines ang nagdadrop ang call ng Skype, ha? Naku, talaga din naman. Okay. So, ang gagawin natin ay let's try what we've been doing na palagi yan. Another try. Subukan ko ulit, mga ka-Pilipino, no? At titingnan ko kung makakakonek ako at kung hindi, ay dito ako kukonekta na sa kanyang cellphone. Para sa ganon, ay dadaan natin ito sa phone patch broadcast. Ayan. Ayaw, so kukontakin na natin yung kanyang cellphone. Yung kanyang cellphone. Dadaan na natin sa phone patch. Ayaw talaga pumasok sa Skype. Ayaw talaga makita yung mukha ni Rox Kelly. Yung actual, ang ibig ko sabihin yung actual na mapapanood nyo si Rox Kelly. Pero po, nawala yung internet ko, bigla. Nawala? Kaya naman pala. Kaya pala nawala. Okay. Saglit lang po. Ito na po, nag-online, nag-restart po ako. Kaka-restart ko lang po. Kaka-restart lang ng computer ko.
Huwag mo i-cancel yung computer mo. Dito tayo mag-i-Skype. Gusto ko makita ka ng tao. Gusto ko makita ka ng tao. Kaya... okay, sige. Eto na po. Naka-online na po ako. Hindi ko alam bakit kamalas-malas ko. Ayan na. Hindi malas yan. Yan ay swerte. Swerte mo yan. Hindi. Sinusubukan lang tayo. Swerte mo. Ayan na po. You can call me now. I'm sige, online. okay. I'm online on Skype now. Okay, sige po. Sige. Thank you. Tatawagan kita sa... Okay po. Tingnan natin kung papasok ito ngayon. I-off mo muna yung... I-off mo yung kanyang. Ayan. I-off mo natin yon. At punta tayo dito sa... Ayan. Nakikirinig. Hello. Ayan. Naka-on na mga ka-Pilipino at makikita ninyo aktual ang inyong Rax Kelly. So, from our end, ladies and gentlemen, sa Los Angeles, California, United States of America, I'm going to bring you direct sa Vancouver, Canada, na kung nasaan ang ating tinatawag na Utusa.tv Rax Kelly Show. Rax Kelly, batiin mo ang ating mga tagapanood at tagaparinig ay ngayon tagapanood sapagkat aktual na nakikita ang iyong kagandahan ngayon. Medyo ibaba mo ng kaunti ang screen ng iyong computer. Yan. Dahan-dahan ka lang, baka biglang mawala ang iyong signal. Okay, batiin mo ang iyong mga tagahanga. Go ahead. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Meron na akong Christmas tree dito. Wow! So, ayan. Pinagandaan ko po yan para makita nila. Okay. Ayan. Another instruction. Huwag kang ganong gagalaw. Para sa ganon, ay baka tayo biglang ma-off the air. Diretso lamang. Okay, go ahead. Okay. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Nandito po ako ngayon sa Vancouver, Canada, specifically in Surrey, BC. At nandito po ako ngayon upang maghatid sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa aking programa. Bago po iyan, binabati ko muna ang mga sumusunod. Ito ay ang mga taong bumati sa akin noong ako ay nag-post sa aking Facebook account ng pasasalamat. Sapagkat sila yung mga taong naging bahagi ng buhay. Sila ang mga taong nakasaksi kung paano ako umangat mula sa pagiging writer, sa pagiging businesswoman, sa pagiging author, at ngayon nga ay kasama na ninyo sa ating programa, Rax Kelly Show. Okay, nabati ko mga sumusunod, ito ay untiin ko muna. Dr. Jocelyn Bayubay Revilla, Sheila Estoya, Melanie Riedo Llanes, Mia Naga, Marika Ayap, Monique Mansawil Amil, Christina Chico Hisula, Carla Tadhana, Mary Ann Labrador Gaya, Cheryl Serena Cancino, Connie Maputi Arayo, Ria Toyo Dalid, Sansay Monte, Delia Sharonsky, Angel Isolene Nunez Solisano, Ivy Santos, Margie Bangisan, Delia Luisa Viana, Marlene Marianeto Boris, Angela Mendoza Salas, Aide, Marife Cruz, Sarah Jane Francisco, Nala Air, Angel Jackson, Juanet Frances Bayas, Alalan Gementiza, Lovely Tax Orogo. Sila na muna ang aking, these are 30 people who first greeted me during my, no ako ay nagpasalamat sa akin, dahil sa aking programang ito. Ayan. Sir Manny. Okay. At wala kang nakalimutan dahil baka kulaming kang bigla na mga nakalimutan mo na gustong pabati sa iyo. Nakalisaya ka 120 30 na muna ang binati ko. Okay, very good. At ngayon ay
Natutuwa ako dahil ngayon ay hindi na lamang yung inset picture ang nakikita nila. Sa halip ay aktual na nakikita ang ating mga ka-OFW, ang mga nakakaugnay ko mga ka-Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ito ay gagawin ko sa mga mayroong Skype account. Katulad ni Jules Ragas, katulad ni Silent Sniper, katulad ni Rocky Monson, katulad ni... gagawin natin ito. Para sa ganon, hindi na lamang yung aking mukha nakikita ninyo ng aktual na kumikilos at nagsasayaw ng Gangnam. Kaya nagagalak ako. So, go ahead sa iyong mga paksain na paglilingkod ng pambayan sa araw na ito. Bahagi ng paglilingkod ng pambayan ng Utusan.tv. Go ahead, Rox Kelly. Okay. Sa mga nakalipas po na, sa mga nakalipas na anim na buwan marahil ay ito po ang nagawa ng inyong lingkod at ang aking mga kaibigan. Akin po ihatid sa inyo ang nagawa ko. Dahil po, bilang OFW po, kami mga nandibang bansa ay nahihirapan kung paano namin paglabanan ang homesickness. Kaya ang Facebook po ay malaking tulong sa amin. Kaya naman kami nakita-kita ng aking mga kaibigan. At dahil dito, hindi lamang naging, ang Facebook ay hindi lamang naging libangan, kundi naging tulay upang magkita-kita ang mga Pilipino na nagtutulungan para sa ating mga kababayan. Ito sa ating nagawa ay isang kaibigan ko, ay ito ang isa sa napakalungkot na nangyari kung panahong sa buhay Facebook ko. Dahil ang isang malapit sa akin ay nagsumbong na siya ay maliban sa kanya inaabuso ay siya po ay na-rape habang nagtatrabaho sa Middle East. Napakasakit sa akin na hindi ko kayang gawin kung ano yung mararapat sapagkat ang nang-rape po ay ating kababayan mismo. Isang kababayan Pilipino po ang nang-rape. Kaya naman, dahil sa aking pagsusulat, nagawa ko siyang pag-aanin ang kanyang kalooban. Ang nangyari po ay, itong lalaking ito na kanya ang nang-rape sa kanya ay pinainom siya ng pangpatulog. Pagkatapos niyan, siya ay dinala na sa disyerto at pinagsamantalahan ng paulit-ulit. Ang inyong lingkod po ay nandoon para sa kaibigan ko. Sinulat ko ang kanyang kwento sapagkat hindi niya mailabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Nung panahon pagkatapos siyang pagsamantalahan, gusto niyang magpakamatay, hindi niya alam, sinira ng lalaking iyon ang kanyang kinabukasan. Kaya naman ang inyong lingkod ay nandoon, tumatawag, nakikipag-text sa kanya at yung lalaki, inaway ko kasi nakuha ko yung number ng lalaki, inaway ko at tinakot ko. Sabi ko sa kanya, kung hindi siya sumuko sa mga pulis, ako mismo ang gagawa ng paraan. Kaya naman yung lalaki, umamin mismo sa akin, sa text. Ang sabi niya sa akin, "Ma'am, patawad po. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon." Kaya naman, ang sabi ko sa kanya, nandito sa akin ang ebidensya. Kung hindi ka susuko, ilalabas ko. Ang pangalan mo ay ilalabas ko sa Facebook. Ipapahiya talaga kita. Kaya naman pagkatapos niyang mabasa iyon, siya na mismo ang gumawa ng paraan at sumuko na po siya. At ngayon ay na-deport siya sa Pilipinas dahil itong kaibigan ko ay ayaw naman niya ng iskandalo. Kaya hindi niya na ito i-report pa sa Philippine Embassy sa bansang kanyang kinaroroonan. Ayan, isa po yan sa napakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang OFW. Hindi alam ng pamilya ng aking kaibigan na siya ay may matinding pinagdadaanan ng mga panahon iyon. At ayun po, ang sabi niya lang sa kanya mga magulang, okay po ako, mahal ko po kayo, nagtatrabaho ako dito para sa inyo at para sa mga kapatid ko. Ang hindi nila alam na siya pala ay may matinding pinagdadaanan at siya pala ay
muntik nang mawala ng buhay dahil sa nangyari sa kanya. At ngayon po, ang aking kaibigan ay may magtrabaho dahil binigyan po natin siya ng lakas ng loob na makalimutan mo rin yan pagdating ng panahon at makaka-move on pa rin. At ngayon po ay masaya na siya sa kanyang buhay at nagpapasalamat siya sa inyong lingkod at sa mga malalapit na kaibigan na nakakaalam ng kanyang sitwasyon na noong mga panahon iyon, naging sandalan niya kami. At nasa Facebook lang natin siya nakilala. At dahil hindi naman niya masabi sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya, kaya ang inyong lingkod ay nandoon po para sa kanya. Ayun po. Wow! Isipin ninyo mga Kapilipino, habang pinakikinggan ko, alam ninyo ay nangingilakbot. Hindi sa pagkatakot ang inyong lingkod, kundi naaawa ko doon sa naging biktima at nagkakaroon ako ng ibig sabihin ay malapit at pinaglalapit ang tulay ng mga OFW sa magitan ng ginawa ni Rax Kelly. Kaya nagagalak ang Utusan.tv, napapanood natin ngayon, napapakinggan ang mga iba't ibang uri ng naalalasap natin mga OFW. Kaya naman, ako ay nagkaroon ng lakas ng loob na itindig ang tinatawag na OFW Generation Unique. Dahil, mga Kapilipino, darating panahon na tayo na mga OFW ay malalaman nila sa pamamagitan ng ating pagkukwento ng ganito. Noon, hindi nila alam eh. Kukunti nakakaalam sa ganito nangyayari sa mga naghahanap buhay. Isipin ninyo, yung biktimang yon sumusunod sa kanyang mga pamilya na okay na ako dito, naghahanap buhay ako na blah blah blah. Yung pala ay nagkaroon na siya ng isang napakadilim na karanasan. Ako ay saludo sa iyo, Rax Kelly, sa iyong ginawang iyan. Maging ako ay natouch sa iyong ginawang lakas ng loob para man din tulungan ito. Kaya tanggapin mo ang aming pagsaludo sa iyo. At huwag ka umiyak. Ikaw naman, pagkukurutin ka natin diyan eh. Ay, hindi po, Kuya Marie. Naalala ko lang ng mga panahon, siya ay sa madaling araw doon sa kanyang pinaroroonan. Kahit po ako ay nasa trabaho, siya ay tumawag sa akin. Ang sabi niya, ate, hindi ako makatulog. Paulit-ulit ko napapanaginipan yung pambababoy niya sa akin. Kaya masakit sa kalooban ko na naalala ko yun. Naalala ko na naman yun. Kasi masakit po eh. Noong mga panahon yun, ako umiiyak, siya umiiyak, mga kaibigan namin. Ilan lang po kami nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanya. Dahil maselan po ang usapin iyon. Kaya, kung may iba kong sasaluduhan dito, yung kaibigan ko, kasi dahil sa mga nangyari sa kanya, siya ay manatiling matatag at ngayon ay naka-move on na po siya. Very good. Okay. Another paksahin na inihanda ng ating Rax Kelly Hugh. Go ahead. Okay. Ang isa naman pong ating nagawa ay nabanggit ko na ito noong unang interview ko. Ito tungkol naman kay Sis Tess Agravante. Ang kanyang kapatid naman ay nandun sa Saudi Arabia noon. Yung namatay na kanyang kapatid ay napauwi sa pamamagitan. Humingi siya ng tulong kay Sis Jo Ledesma. And then si Sis Jo ay humingi ng tulong sa akin. At ako naman ay humingi ng tulong kay Sir Lee Canete. At pinakilala niya ako kay Sir Kenji Soles. And then, after Sir Kenji, gumawa kami ng thread. Ako, si Sir Kenji, si Tess, at saka si Sir Kapoy ng Patnubay.org. Pagkatapos noon ay ginawa ng paraan sa pamamagitan ni Mr. Salomon na kasamahan ng kapatid ni Tess. At ang bangkay ay napauwi sa Pilipinas. Ang bangkay na pauwi sa Pilipinas pagkatapos ng dalawang buwang pagkamatay na doon sa Saudi Arabia. Kaya lang, sa ngayon ay mayroon pang problema sapagkat ang death certificate na nakuha nila ay nahawak lang nila ay photocopy lamang. At hinihiling ng pamilya ni Tess na sana ay
ay hindi pa nila nakukuha ang OWA benefit. So, sa ngayon, lumapit na naman kami sa OWA, tumawag na naman siya, sa pamamagitan naman ni Sir Lee Canete at saka ni Sir Kapoy. Sumulat po sila sa OWA para ito ay mabigyan ng solusyon at sana po ay magawa ito ng paraan sa lalo madaling panahon. Itong para sa OWA benefits naman po, sapagkat si Sir Joseph Agravante ay ano naman siya, legal na OFW naman siya, kaya lahat ng benefits ay mapapas sa kanya at sana ay makuha niya agad-agad. Ayun po. Alam mo, itong si Lee Canete, dapat ko itong dapat natindigan ko rin ito ng monumento Alam mo bang halos lahat ng mga na-interview ko sa Utusa.tv ay siya nagko-coordinate. Napakasipag na tao at hindi ko malaman kung paano niya ito nakokontak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung mga i-interviewin ko sa Syria, yung interviewin ko sa Lebanon, yung interviewin ko sa Dubai, yung interviewin ko sa kung saan lupalop ng mundo, siya nagbibigay sa akin ng mga telephone numbers. Kaya kung nakikinig si Lee Canete, ay hindi ko malaman kung paano natin ititindigan siya ng pedestal na monumento. napaka resourceful, napakasipag, at pag nag-uusap kami sa PM, alam mo bang alas 2 na madaling araw sa kanyang kinaroroonan. Isipin mo gising pa, sa bagay ako naman, 2 hours lang naman difference namin, so alas 12 dito sa LA, alas 2 madaling araw doon. Ganyan ang kanyang pagiging aktibo sa pagtulong sa ating mga kabayan. Kaya kung nakikinig, si Lee Canete, saludo ako sa iyo. Napakagaling. So, ako din po ay sobrang saludo dyan. At ayaw na po magpa-interview. Ang alam ko nga po siya ang nagpakilala sa akin sa iyo. At saka, hindi lang ikaw. Halos lahat ng mga na-interview ko dito. Bukod tangi sa grupo ni Silence Sniper at ni Jules Ragas, ay siya lahat ang nagko-coordinate sa akin pamaya-maya. Meron naman niya, Kuya Manny. Sasabihin ko sa kanya, kailangan ko may ma-interview sa Syria dahil may digmaan doon. Gusto ko malaman ang sitwasyon ng ating mga kabayan doon. Alam mo, binigay sa akin, ito interviewin mo. Kaya bukas, may interviewin ako from Syria, si Miss Lilangan. Siya rin ang nag-coordinate. Si Mila Lapus, siya rin nag-coordinate. Kaya, hindi ko malaman kung paano ito pasasalamatan. At ayaw pa niyang pa-interview. Ang dahilan niya ay siya na lamang daw ang nasa likod ng tilon. Wow, talaga din naman. Bueno, dahil sa alam ko na ikaw ay gusto kong pakialaman kung ikaw ba'y pagod sa buong maghapon ngayon? Ay, medyo okay lang po. Okay lang. Hindi mahalata ang iyong kapaguran dahil sa una-una daldal ng daldal, nakangiti, pero napaluha ka matapos nung ikwento mo yung ni-rape na yun, kukulamin ko yung nang-rape na yun Talagang doble kulam ang gagawin ko rin. At anyway, alam ko na... okay lang. Sa Middle East, alam ko blacklisted na po siya. Blacklisted na siya. Okay, dapat naman, hindi lang blacklisted, kundi listed by listed. Okay, so pagkakataon para man din ay paabot mo ang panghuli mong panawagan sa iyong mga taga-panood. At ako ay nagagalak dahil pinuntahan ko ang YouTube. Napakarami mong tagahanga doon na nanood. At overnight sensation, ikaw ay kuwan na ngayon. Kailangan na ako magpa-autograph sa iyo ngayon. Congratulations. Okay. Nasa iyong pagkakataon para sa iyong huling panawagan sa iyong mga taga-panood. Okay. Una-una, salamat dahil sa yung suporta sa akin, sa Facebook man, sa YouTube man, o kung ano man ang ginagawa ko, nandyan kayo. At kung nawawala ako sa Facebook, nawawala ako sa kung saan-saan kayo ay na nag-message sa akin na saan ka na.
kamusta ka na or buhay ka pa ba dahil kayo'y nag-aalala sa akin. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at sa pagsama pa sa susunod pang mga araw at sana ang programang ito ay hindi lamang para sa OFW kundi para rin sa ating mga kapamilya sa Pilipinas sapagkat ito ang paraan para maunawaan nila ang buhay natin dito sa ibang bansa. Sapagkat meron tayong kasabihan, OFW lamang ang nakakaunawa sa OFW dahil noon ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Subalit, ito ay dapat din malaman ng ating mga kapamilya. Kaya kung kayo ay may mga kapamilya, ang programang Utusa.tv, ang Lakselli Show, ang Manikaw City Show, ay dapat po ninyong ipapanood sa kanila upang malaman nila kung ano ang ating mga saloobin, kung ano ang ating mga karanasan dito sa ibang bansa. At ang pahuli po, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagahanga at sa ating mga sa mga nanonood ngayon, kapag ikaw ay nahihirapan, siisipag at sada lamang sa ibigan. At samahan mo ng dasal sa ating poong may kapal, ikaw ay magtatagumpay. Maraming salamat po. Mga Kapilipino mula sa Vancouver, Canada, direktamente ang inyong Utusa.tv Rox Kelly Show. Ang inyong lingkod mula sa Los Angeles, California, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.